Kayo ang dahilan kung bakit nawalan na rin ako ng tiwalang magmahal. Ayokong danasin ang mga sakit ng loob na pinaranas niyo kay inay. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Paano nga ba mapagtatagumpayan ng isang anak ang may hirap na sandali? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Sylvia sa ating dulang sa kanyang panahon. O inay, pang isang buwan yung iinumin itong mga gamot na binili ko para sa sakit nyo, ha? Bago maubos ito, makakabili na uli ako sa susunod na sahod. Ano ba yung mga iyan? Pain reliever na naman. Steroids. Kapag wala na mga epekto, mas masakit pa kaysa dati ang buong katawan ko. Sa palagay nyo ba, ire-reseta pa ng doktor ng mga ito kung hindi makabubuti sa kalagayan nyo? Isa pa yung doktor na yun, kung bakit ayoko na magpagamot sa kanya eh. Sabihin ba naman panghabang buhay na raw tong sakit ko at wala nang lunas? O di ba, sa halip na tumunaw pa ako ng pag-asa? Minsan kasi, kailangan talagang tapatin tayo ng doktor para maging aware tayo sa mga sakit natin. Para alam natin ang mga dapat gawin. Kahit ano pang sabihin mo, pangit talaga magsalita yung doktor na yon. Kaya hindi na ako babalik sa kanya para magpagamot. Teka, parang si Kuya Luis yung papalabas na yun sa ospital. Oo nga, siya nga. Hindi kaya nakakonfine dito si Ate Rica? Pero bakit hindi naman niya nabanggit sa akin kahapon nagawin siya sa talyer? Mabuti pa, businahan ko siya para makita niya ako dito sa kabilang kalsada. Para kung nandito nga sa ospital na ito si Ate Rica, masilip ko na rin. Hindi mo ba ako nauunawaan, Luis? Ayoko na magpa-chemotherapy. Hindi na kaya ng katawan ko. Hirap na ako. Pero malaki na itutulong ng chemotherapy sa kalagayan mo. Namamanage nito ang kondisyon mo. Saka, napagiginhawa ang pakiramdam mo. Luis, kailan mo pa tatanggaping wala ng lunas ang lupus? Na kahit ilang chemotherapy pa ang pagdaanan ko, nakatanim na sa sistema ko ang sakit. Mamamatay pa rin ako. Ang problema nga, sa desisyon mong yan, ako naman ang pagbabalingan ng galit ng mga anak mo. Iisipin nila, kagustuhan ko, kaya ayaw mo na magpagamot. Susumbatan na naman nila ako ng kung ano-ano. Sino ka ba? Saka bakit mo hinahanap si Itay? Kailangan sumama siya sa akin sa ospital. Ano ba ang kalagayan ng kanyang anak? Kailangan niya magdesisyon para sa kalagayan ng bata. Teka. Anak ni Itay na nasa ospital? Anong ibig mong sabihin may anak si Itay na nasa ospital? Anong sabi mo, Kuya? Nangangailangan ka kamo ng 30,000 ngayong araw na ito? Oo, Oscar. Kaya kung may 30,000 ka riyan, baka naman pwede ipahiram mo muna sa akin. Kailangan ko lang talaga ngayong araw na to. Mahalagang bawat oras. Sige. Sandali. Kukunin ko lang yung pera sa loob. Salamat.
Maraming salamat, Oscar. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko agad dyan pag binuksan ko na ang radiator repair shop. Oh, Diyos ko. Kung isa pong pagsubok ang pinagdadaanan namin ngayon ng aking anak, gawin po ninyo kaming matatag. At kung ito'y dahil sa aking mga kasalanan at pagkukulang, patawarin niyo ako, Diyos ko. Buong pagsisisi ko pong hinihingi ang inyong kapatawaran. Anong ibig sabihin nito, Tay? Hinayaan niyo na lang na huminto sa pagkikimo si inay? O ano? Titingnan niyo na lang na unti-unti siyang manghina at mawalan ng lakas? Ang nanay nyo ang nagdesisyong ayaw na niya magpagamot. Kahit anong pilit kong pumunta siya sa ospital para magpakimo, ayaw na niya. Katuwiran niya, sayang lang daw ang pera. Nangihinayang kayo sa pera. Pero may kung sinong anak kayong tinutustusan sa pagpapagamot sa ospital. At baon na kayo sa utang. Hindi ko anak ang batang yun. Hindi niyo anak? Pero kayong ginugulo ng kanyang ina. Kayong hinihinga ng pera. May sakit na sepsis ang bata. Agaw buhay sa ospital. Kahit na sino pang nasa kalagayan ko, kapag nakita niyo ang kalagayan ng bata, hindi kayo magdadalawang isip na tumulong. Dahil buhay ng tao nakasalalay. Pinangangatwiranan niyo na naman yung mga kataksilan yung ginawa. Masyado na bang maliit ang tingin niyo sa akin? Kaya ganyan na lang kung pagsalitaan mo ko? Oo, nagkamali akong minsan. Pero itinuwid ko yun. Hindi ko kayo iniwan dahil mahal kong nanay niyo. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahalaga kayo sa akin dahil kayo ang pamilya ko. Hindi ganun kadaling kalimutan ang pagkakamaling ginawa niyo, Itay. Kayo ang dahilan kung bakit nawala na rin ako ng tiwala magmahal. Ayoko danasin ang mga sakit ng loob na pinadanas niyo kay inay. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Bakit pinagkakaguluhan ninyo ang anak ko? Paraanin niyo ako! Gusto ko makita ang anak ko! Paraanin niyo ako! Dapat ba? Kapag nagkamali ang isang ama, ay dapat na rin isumpa. Kung hindi ko ba tinanggap at pinatawad ang pagkakamali ng tatay niyo noon, maitutuwid ba niya ang kanyang kasalanan? Dahil kung ang galit sa puso ko ang sinunod ko, parang ako na rin ang nagtaboy sa kanya para lalo pang magkasala. Pero sa pagkakataong ito, bakit kailangan pa niyang ilihim sa atin ang tungkol sa Nori na yon na namatay ang anak sa ospital? Siguro dahil may sakit ako. Ayaw na rin yan dagdagan pa ang mga iniisip ko. Ang hirap po kay Itay. Nakadistansya sa amin ni Ate Silvia. Hindi ko alam kung bakit parang ang layo ng loob niya sa amin. Kapag nakita na niya kaming parating ni Ate, bigla na lang siyang umiiwas. Dahil naman niyang hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya ganap na napapatawad. Yan lang naman ang hinihintay ng tatay niyo sa inyo ng Ate Silvia mo. Ang inyong mga yakap ng pagpapatawad. Anak ko sa pagkakasala si Brian. At dahil lagi siya naghahanap ng presensya ng isang ama, isang araw ay pinakilala ko sa kanya si Luis. Walang kasukatang kaligayahan niya kapag magkasama silang dalawa. Buong-buo, itinuring siyang isang tunay na anak ni Luis.
Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam ganito pala yung kwento sa pagitan ng anak mo at ni Itay. Pumayag siyang magpanggap na ama ni Brian dahil hiningi ng sitwasyon. Lalo na nang magkasakit ang anak ko. Hindi na siya umalis sa tabi ni Brian. Hanggang sa pagkamatay ng anak ko, nagsilbi pa rin siyang isang mapagmahal na ama. Papatawarin mo ako, Nori. Kasi nag-isip agad ako ng masama. Akala ko may relasyon kayo ng Itay ko. Akong dapat na humingi ng kapatawaran. Dahil nagulo namin mag-ina ang pagsasamahan ninyong mag-anak. Ano ngayon ang plano mo? Pagkalibing ng iyong anak. Magsisimula akong muli. Gusto ko na ng isang buhay na tahimik. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa ang aking mga pagkakamali. Tay, tignan nyo kung ano itong dala ko para sa inyo. Sinturon yan ah. Napansin ko po kasing umiikli na yung sinturon nyo dahil sa kapuputol nyo. Oh, sukat nyo na po. Hoy, walang ba? May pasalubong kay Itay. Ay, syempre ako rin meron, ano? Talaga? Teka. Wallet ba yung hawak mo na yan, Sylvia? Hindi lang po yan basta wallet, Itay. Dahil meron yan laman sa loob. Uy, Sige na, buksan nyo. No. Dami naman yata ang pera nito, anak. Itong wallet lang sapat ng kapalit ng luma akong pitaka. Sira-sira na nga kasi. Kala nyo ba? Di masakit sa kalooban ko yung paninikis ko sa inyo? Kapag sumusweldo ko, gusto ko kayong abutan. Pero pinipigil ko lang yung sarili ko dahil gusto ko maparusahan kayo sa naging kasalanan nyo sa amin, Inay. Mahal ko kayo pero ayokong padama sa inyo yun. Hirap na hirap akong ipadama sa inyo. Kahit kailan, hindi ko magagawang magdamdam sa inyo. Dahil lamang galit kayo sa akin. Hindi mababago ang pagmamahal ko sa inyo bilang inyong ama. At araw-araw, wala akong ibang inasam, kundi ang yakapin ninyo ako at mapatawad. Itay, payakap nga. Ang tagal ko na rin yatang kinasabi ka ng ganitong mga yakap ko sa inyo. Tulad ng bata pa ako. I'm sorry, Tay. Masyado akong nagpadala sa napakataas kong pride. Sorry talaga. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyong ina. Sapat na ang mga yakap niyo para maging maligaya ko. At magkaroon ng kapanatagan. Kitagal kong inasamang mahihigpit na yakap niyo, mga anak. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga yakap at pagpapatawad. Hindi kahinaan ang pagpapatawad. Bagkus, pagpapalaya ito sa sarili mula sa lungkot at mga hinanakit, patungo sa mas kapakipakinabang at panatag na buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz.
Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.